Dodging po. Matagal na kayo, sir, sa ano? Sa Aqua? ako, yes sir, mga 37 years. Ah, talaga po? Oh, before kasi sir, ano, ang line ko is tilapia at saka big head carp. Oh. Fingerlings production. Tapos nag-grow out din po kasi ako dyan sa Laguna Lake. Oh, I see. Hanggang ngayon, sir, hindi na. Hindi na. Kasi, sir, kung na. Apo. During those times, ano kasi sir nagbebenta ako ng fingerlings. Oh. Ng tilapia. Mm-mm. Nagsa-sexualize kami. Tapos, yung excess, gina-grow out namin. Dumating kasi yung time na hindi na profitable mag-grow out sa Laguna Lake because of the water condition. Anong year po yan, sir? Yung nangyari? mga 7 years ago. Ah, talaga. Primarily, kasi nasara yun na Pindan Floodway. So, yung pasok ng tamsing, tawag natin tamsing, brackish water sa Laguna Lake, nawala. Hindi na siya nakakapag-produce ng natural food as before. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Dati, ang cages namin, we could harvest 500, 600. Pagka magandang panahon, 700 kilos. We went down to around 100, 150 kilos with the same stocking density per cage. Tapos, yung culture period namin nag-triple. So, di ba? Kahit hindi tayo gumamit ng calculator, it's not profitable anymore. Heavy metal content ang mataas. It's not the, yung karaniwan, heavy metal is coming from yung mga sabon. Sabon natin, panlaba, panghugas. Kasi napapalibutan ng, Bahay. ng residential areas ang Laguna Lake. And padami yung mga subdivisions. So, eventually, all this waste would end up sa lake water. No? So, yun. So, not unless we do something about it. Or, merong isang bagyong katulad ng Undoy. Wash out din I-wash ng out lake. niya. Oo. So, nung nag-unday, na-wash out yung ano? Yes, sir. Oh, wash out. Na-wash out yung chemicals. Oo, yes sir, kasi ang laming tubig dito, yung taas ng tubig sa lake, sa surrounding area, sa mga bundok natin, nagbumaba yan, so finlash na yung dumi. Anyway, kasi yung nature has a way of reviving itself, di ba? So, yun. Not unless we have that, hindi ko nakikita. Pero still, kung hindi pa rin mababago yung sistema, pa-flash out yan, gaganda yan sandali, then eventually it will babalik ulit dun sa hindi na maganda. Kasi yung natural cycle, inalter natin yung natural cycle eh. Di ba? Yung nature, perfect yan eh. Alam niya kung ano gagawin niya sa buhay niya eh, ano gagawin niya sa sarili niya eh. Para saka lahat ng species doon, nakabase doon sa natural na Yes, sir. Di ba? Parang halimbawa yan sa Batangas, di ba? Yung Pansipit River, doon dumadaan yung Malupputo. Pagka sinaran mo yung Pansipit River,
wala nang maliputo Oo. sa Taal Lake, wherein doon ka lang nakakakita ng maliputo. Di ba? Wala na yan. Parang gano'n. Ang Tawilis din, doon dadaan din yan sila. So, yun. Kaya, that's the time I decided na to get out of, grow out, at saka yung culturing tilapia at saka bighead carp. Dito sa Dito sa lake. Laguna. Oo. Kasi dati, meron kami, sir, ito dati mga earth pond yan eh. Itong mga nandito ko sa palibot ko, mga earth pond namin yan. Pero as in lapit niyo sa lake din? Malapit kayo? Malapit lang sir, siguro from here, siguro mga 10-15 minutes. Doon na. So, malapit. It just happened na, yung ano kasi, yung pag culture ng fingerlings, mas maganda sa earth pond. Okay. Yan. Tapos yung bighead carp naman, kumukuha lang ako dun sa Rizal ng fry, yung post-larva. Yeah. Tapos, pinalalaki namin dito sa earth pond ng around mga 1.5 inch. So, tapos, dadali na rin sa lake, sa mga Balik sa lake. nurseries. Tapos, hanggang palaki hanggang lagay sa grow-out cages. Usually, ganun yun. So, pero I decided altogether to stop. Kasi sabi ko, we should know when to stop eh. Kasi kailan pa tayo titigil pag lubog na tayo, di ba? So, gawin natin, mag-isip tayo ng iba. Kasi yung facility natin is para sa isda. So, doon ko na decide na maghito naman. Doon pumasok yung Doon pumasok si hito. Ngayon, during those times, maraming nagdi-discourage sa akin. Na sabi nila, brother, walang market ang hito. Dito. That was before. That was before, ha? Yan. Ngayon iba na. Kasi sabi nila, ang hito, malakas yan sa norte. Which is Oo. true, very true. Totoo. Why? Kasi nasa Bulacan, Pampanga area ang naghihito. So, Pero ang consumer nila, Pangasinan, mga Ilocano. mga Ilocano. Kasi malapit eh. Oo. Malapit. It's more accessible na pumunta sa norte rather than to go south. Traffic dito sa atin, doon sa kanila, walang traffic eh. So, sabi ko naman, sisubukan ko. Di ba? Kasi ang lagi kong tanong pagka nagkakakwentuhan kami, pare, kumakain ka ba ng hito? Oo. Okay. Kasi then. dito sa Laguna, may native na hito eh. Oo po. May native na hito. Yeah. Pero when I was starting pa, way back, mga 20 years ago, doon sa tilapia, meron akong si Kame nung doon sa Kalawang. Naghihito na siya noon. Nagbe-breed na siya ng hito. Pero minsan nga sir, di ba may sinasabi, you came too soon. Yeah. Masyado, di ba? Hindi pa uso. Too early. Oo, too early. Masama rin yun eh. Not at the right. Not at the right time, di ba? Doon, nagbubuman tilapia. So, tilapia tayo, di ba? Yan. So, pero nagtatanong ko sila, kumakain ba kayong hito? Kasi may native na hito eh. Yeah. Bakit walang market? Kumakain kayo ng hito eh. Di ba? Kaya malakas sa norte, kasi may nag-aalaga doon. Ngayon, kailangan nating mag-alaga para kainin ng tao. Paano hahanapin? Yung wala. Pero kung nakikita na day in, day out, yung isda natin na ito, nandyan, kakainin yan. Kasi, So, ganun po nangyari sa inyo? Ganun, sir. Inano ko, pinromote ko. Kasi ang naiisip ko noon, pawala ang tilapia, ang bangus. Hindi naman kumukunti yung nagko-consume ng isda sa dito, sa Pilipinas. Kailangan natin ng kapalit. So, kailangan natin may ipalit to augment yung nabawalang supply para hindi tayo umasa dun sa mga imported na frozen. So, mas mura to eh. Mas mura kaysa dun sa imported na frozen eh. Di ba? Yung halimbawa, yung galunggong, di ba? Nagto-200 ng 1 kilo eh. Frozen yun eh. Butasan tiyan nun eh. Kung magpo-produce tayo ng hito, di ba? Fresh, buhay. Di ba? 110, 120 palengke.
na presyo na yon, mas mura. We could offer, may i-offer natin ng mas mura sa consumers na mas fresh na isda. Hindi lang ako nag-grow out talaga sir eh. Hindi ako talaga fingerlings eh. Although, nagsubok akong mag-grow out just to show them na, kasi yung mga iba nag-grow out, may mga nag-grow out dito sa Laguna, sa mga Calamba, Cabuyao area. Ang hindi ko lang nagugustuhan sa kanila, mabaho. Yung pond. Yes sir, mabaho. Kasi yung ang pakain, pinakakain, sir, yes, yung laman. bulok. Oo. Bulok. Sabi nga. Kasi sir, between feeds at saka ang mga entrails Oo. o itlog yan na bugok o ano, mas malakas magpalaki ito eh. Mahal ang feeds eh. So, mahal ang feeds. So, as you said, ang aquaculture is highly dependent on commercial feeds. So, para maging profitable ang pag-aalaga. Di ba? Which is very true, sir, eh, di ba? Yun yung ano eh, yun yung malaki eh. Ang commercial feeds is actually 60 to 70% ng cost of production. So, para pababain mo yun, di ba? Kailangan magbigay ka ng ibang feeds. Plus, yung mga entrails, yung mga karkas ng ibang manok, yung mortality ng manok. Protein yan eh. Mataas ang protein yan. Because that's meat. Kailangan lang fresh. Ayun nga sa kanila, kailangan lang natin ipakita sa tao na malinis yung pag-aalaga natin. Which is pwede. Pwede ka sinubukan namin dito. Nakita namin na pwede naman malinis. To encourage the consumers. Di ba? To consume nung hito natin. Kasi kung ako, nakita ko yung pinag-aalagaan mo, although ang lalaki ng isda mo, pero ang paho, malapot ang putik, ang tubig, malapot. Hindi ako ma-encourage kumain. Kahit bigay mo sa akin ng libre yan, hindi ko kakainin yan, di ba? Though, ano kasi, di ba ganun naman yung life, di ba? Cycle yan eh. Oh, yes, sir. So, kahit na sabihin mo na ganun. So, pwede mo siyang But pakainin. na-convert na yan eh. Na-convert na yun into, kasi hindi na yun, tama ba yung sinasabi ko, sir? Yes, sir. Ang sinasabi ko lang, pwede mo siyang pakainin nun. Which is tama. Yun. Kasi high protein yun eh. Pero, i-maintain mo yung tubig mo. Water management. Yung water management. Kailangan, meron kang mas magandang water management para maging maganda yung tubig mo. Para hindi bumaho. Yeah. Yun At lang. least man lang. At least, yun lang. Pero, Kaya still, siguro nila hindi mini-maintain because yung hito ay kaya niya mag-survive kaya, sir. doon sa ganung klaseng condition. Kaya. Yeah. Oo. Pag malaki na kasi ang hito, hindi na siya delikado sa tubig. Pagka nandun na sa mga 8 inches na, 10 inches na, hindi na delikado yan. So, sabi ko, huwag na masyadong magtipid. Huwag masyadong magtipid. Tubig, water Huwag masyadong puro kita. Oo. Yung water management naman, natin yan. Iayusin natin yung ating water management. Yeah. Para ma-encourage yung mga taong mag-consume. Simple lang naman yan. Dito ka nag-aalaga, dyan yung bahay mo. Gusto mo, yung baho dito sa bahay mo, brother. Pumapasok. Di ba? Ang baho niyan. Pero yung mga feeds, yan, wala silang problema sa amoy, sa water management, mas maganda. Sa feeds, sir, commercial feeds. Sa commercial feeds, walang amoy yun, sir. Yeah. Mahal nga lang. Mahal nga lang Mahal talaga. Mahal Yeah. lang. Tapos, kasi usually, pag nag-grow out, nasa yung old boy is nandito tayo sa earth pond. Yeah. Sa earth pond. So, pwede yan kasi na-absorb naturally ng soil yung mga dumi, mga ibang pero sa tangke hindi pwede, sir. Hindi pwede talaga. Hindi pwede talaga. It's either very heavy water exchange kung magagawa ka ng entrails. Yung gagamit ka yan. Which is pwede. Kasi yung breeder namin, pinakakain namin entrails eh. Pwede rin. Pero kailangan lang, controlled mo yung water mo. Tapos alam mo kung kailan ka magpapalabas, kung kailan magpapaano ng tubig. Mas safe kasi ang earth pond.
Pero I would always say na from my experience, safe, mabilis, madali ang earth pond, pero ang concrete tank is more efficient. Why? It's more efficient, sir. ang Efficient tank. in the sense na ang recovery rate mo mas mataas. Oh, I see. Sa fingerling, sir, sa experience namin, ewan ko lang kung iba kung aamin. Oo. Pag naglagay ka ng fingerlings dyan sa earthman, kahit na sabihin mong by the book ang iyong pan preparation, the most that you will get sa recovery ng fingerlings is around 30%. 30% lang. Oo. Yung doon sa tank, Sa tangke, 100%. wala naman, hindi naman 100, sir, pero at least depende rin, sir, yan, kung paano ka mag-aalaga, hindi automatic yun, eh. Yeah. But Pero given the 95, 95%, kaya. 90% is achievable. Kasi, sir, pag nilagay mo yung fry mo dyan sa earth pond, hindi mo na makikita yun, eh. Hindi mo na makikita. Dito nga, maliliit pa ang pond dito, eh. Yung ibang mga pond dito sa amin sa Laguna, 10 meters by 20 meters lang, eh. So, kukunti lang yun. Ang mailalagay mo doon. Sa akin dito, 1,300 square meters. Pero in Bulacan, Pampanga area, 1 hectare, 1.5, 2 hectares. Ang lalaki na ano doon. Ganon, hindi na kayo magpapangita doon. Oo. Pero, kumot ang dami-dami nga yung pwedeng i-produce na pagkain doon, mabilis lalaki yun. Mabilis lalaki. Kasi, kasi sir, kung di ba lagi mayroong shortage ng fingerlings? Lagi naman. Kahit saan sa aquaculture. Talaga, sir? Wala Even for hito? Oo. May shortage ng fingerlings? Meron yan. May shortage yan. Kasi by season, iba-iba yung natin, eh. Kung magmamatch lang talaga yung demand sa supply, may shortage. Kahit ang mga ambangos, nag-i-import pa tayo ng bangus, ng tilapia, ganun din kung saan-saan hindi naman nagbabahora. Kailangan lang ma-produce natin, kasi kung efficient yung production, ang daling magpaanak, sir, eh. Ang daling magpaanak ng hito, eh. Yung isang maliit na hatchery, kaya mo mag-produce ng 1 million, 2 million monthly. Wow. Monthly. Yung fry yun, sir, yung Yes. fry. Pero ang bentahan, hindi fry. Yung Hindi, sir. fingerlings. Fingerlings, eh. Yung fry, hindi naman mabubuhay lahat yun, sir. Oo. Ilang percent lang po mabubuhay dyan, sir? Doon papasok yung, sir, depende sa naalagaan. Okay. Kasi yung management mo. Tatlong ang klase ng culture, no? It's, ang una is hatchery. Okay. Susunod, nursery operation. Nursery. Third is grow out. Grow out. I would always suggest na choose one of the three. Choose one of the okay. three at saka mag-specialize ka one of the three. You can integrate at least two, pero to hatch, Breeding, to grow out. hatchery to nursery operation. Pwede magkasama. Or kaya nursery to grow out. grow out. Pwede yun. Pero to integrate all of the three together, napakalaking area. Napakalaking expertise ang kailangan mo. Kasi you should be expert at the three. Diba? Ang dami mong manpower. Ang dami mong kung kaya mo, why not? Diba? So, nandun lang. It's either kung ano yung kaya mo, then you engage in that. Dun sa Kaya kami, gusto nga sana namin nursery lang, eh. Nursery production. Yung fry, hindi na kami mag-hatchery. Dito na lang kami sa nursery. Ang naging problema ko naman noon, hindi consistent yung nakukuha namin mga Yun din. na nursery, mga hatchery. Hatchery. Hindi consistent.
Meron kami nakukuhanan na diniliver kagabi na alas 12 ng gabi, ngayong alas 6 patay na lahat ng umaga. Meron naman kami nakukuha na diniliver kahapon. Ngayong umaga diniliver, nilagay namin sa earth pond. Wala na kayong makita pagkatapos. Sa plastic nakita namin pagkatapos, wala na mag-survive. So napilitan kaming Balik hatchery. Hatchery, tapos Nursery. Oo. So yun ang operation mo ngayon, sir? So, Hatchery yun and lang, nursery. oo. Hindi na ako nag-grow out kasi that will be too much for us. Kasi may area ako, pero sir, kasi dapat may consistent kang supply ng entrails. Paano ka magkakaroon yan? Kukontrata ka na ng mga katayan. Mga katayan. Oo. Yeah. Ayan. So, kailangan marami kang tao at malawak ang area mo. Hindi, sa area, malawak yung area. The farm is 4 hectares plus this farm. Ang mga pond ko kasi is not built for, yung earth pond, sir, is not built for grow out. Pang nursery. Ang nursery yan. Ang design ko niyan, ang depth niyan, pang nursery, hindi siya pang grow out. Kung i-grow out, pwede, anuhin mo, laliman mo, tawakan mo. Tapos, yung kumontrata ka ng katayan, kasi yun ang pinaka-crucial. Okay. Yung katayan na, kasi kontrata yun, sir. Kung ano yung production ng katayan, Kukunin mo lahat yan. kailangan mong kunin lahat yan. Kasi babaho sa kanila yan. Diba? Dinidimanda ka na. So, kailangan meron kang nakaprograma rin. Ano ba ang production ng katayan? Yun lang din ang ipoprogram mo for your program mo yun. So, kailangan mag-coincide yung production ng katayan at saka yung dito sa needs mo. Kung paano ka. Kasi, siyempre, muna mahina pa yan kumain. Tapos palakas ng kain. Mas masarap ang hitong kumain na entrails kaysa sa feeds, no, sir? Yes, sir. Mas mataba. Mas gusto nila yan. Oo. Saka, sir, ang feeds, kailangan intensive din yung bigay mo ng feeds. Marami. Oo. Ang entries kasi mas matagal yung busog. Ang hito naman, sir, actually, pwede nga hindi mo pakainin araw-araw yan. Mas maganda nga every other day. Kung grow out, ha? Grow out. Ang breeder ka namin, sir, kung pakainin namin once a week lang ng entrail. Pero yung breeder namin, around 200 kilos of entrails. Once a week. Bago nila maubos yun naman yun, hanggang abutin yun ng kinabukasan. Gusto sana namin, kung 200 kilos, 100 kilos sa buwan ng Monday, 100 kilos ng Thursday. Ang problema, hindi naman magdi-deliver yung kasi talo naman Paano yan, sila. sir? Dapat may storage ka ng entrails. Hindi, sir. Kung hindi ka Pagdating, dispose yan. Within hours, bunggan ang mga bituka mo ng manok. Within hours, ang mortality mo ng manok, mabaho na yan. Talaga. Meron pa ba kayong naaamoy na konti? Wala. So far, wala. Yan. Kasi kung magpakain kami Sabado Sabado ng umaga dumadating. So kakainin nila yan Sabado at saka Linggo. Linggo nila yan mauubos. So pag Sabado wala pa yan. Pagdating ng hapon, medyo nalalanghap mo na yan. Kasi hindi pa nila maubos, sir. Di ba? Kasi nga dapat kalahati lang sana noon. Problema, hindi kami dideliveran, may minimum. Hindi naman ako maka-pick up. So, sabi ko, sige, yung bigay natin na pang 1 week, isa na lang. Anong minimum? Gano'ng karami, sir, yun? Yung kinukunan ko lang, sir, nagdadala sa akin para dalhin nila. Wala naman silang minimum sana kung pipick upin ko. Pero, basically, abala sa akin pick up. So, yun, 200 kilos. So, 200 kilos a week. Yun. Busog na sila nun.
O tapos yung 5 days, sige, digest niya yan, absorb mo yung nutrients yan. O tapos, Anong kinakain niya after that? While waiting for the next delivery. pagka nakita kong gutom talaga, konting feeds. Feeds na yan, sir. Kung feeds na. Pero Feeds na. mas maganda kasi may entrails ang breeder. Okay. Oo, mas maganda yan. Actually, mas maganda nga nasa earth pond eh. Dapat. Oo, dapat yan nasa earth pond. Kaya hindi na ako, sir, makagamit ng earth pond. That's as you have said din. Pakonti ng pakonti ang gustong tumarbaho sa farming. During, nag-start pala ako noon, when I was 22 years old lang ako ngayon. Anong year yan, sir, nung nag-start ka? Matagal na, sir, yun. 22 lang ako, 57 na ako ngayon, that's 35 years ago. During that time, 90s, 90s, 92, 93. Towards the end of 90s siguro, mga ganun. Oh. Basta ganun. Nag-aral din ako niyan eh. Ng breeding ng hito. Ng hito, oo. Sa TLRC. In-enroll ko yan eh. Oo. Ako naman, sir, Hindi nga lang ako hindi para sa akin. ako sa SIFDEC. Marami SIFDEC, ako. Sa SIFDEC ako nag-aral lang. Sa SIFDEC, sabihin ko, nag-aral ako doon ng pang-terapia bago ako nag-venture in sa Plus, nagpunta ako sa mga farm ng terapia. Parang OJT, sir. Kung ano yung ginagawa doon, nakikiusap pa ako. Sali ako. Puhuli, pupuko. Talaga lumulusong gumagawa ko, hindi ako bisita. Gusto ko matutunan eh. Kasi passion ko talaga isda eh. Dalawa yung passion ko kasi is isda and cooking. Yan. Yung isda, Okay. mga 10 years old, 12 years old ako, yung mga gapi-gapi sa mga paranggana pati sa bahay ornamental namin. fish. Oo, sir, yung mga gapi-gapi sa mga styrofoam na sa akin, kinukuha ko yun. Tapos, breed ako. Natutuwa ako sa kanya. Ayun. Tapos, gusto ko rin gusto ko sana maging chef. Frustrated chef ako. Yung kapatid mo ang chef. Siya naging chef. Oo. Pero, kasi ako, during my time, walang culinary school sa Pilipinas. Wala pa. 80s eh. 86 eh. Gumawa ng high school, 86. 86. Halos magkaedad tayo, sir. 57 ako, sir. 87 ako nag-graduate high school. Oo, 86. Wala pang culinary school. So, Wala pang ganong course dati. wala pa yun. So, kailangan kong pumunta sa Europe o sa Amerika o sa Australia. Sir, mahal yun. Mahal pa yung magdoktor. Ang matalino yung kapatid ko. Ang matalino yun eh. Sabi ko, baka mahirapan paaralin yung kapatid ko. Dito na ako. So, pero gusto ko mag-business. So, I went to sa De La Salle, sa Taft. Business management ang kinuha ko. Ang course mo. During that time, yung 86, ang entry namin, ang business management course sa De La Salle shifted from training the graduates to be corporate managers to be entrepreneurs. Entrepreneur. Doon na nag-umpisa. Doon na nag-umpisa doon sa namin entrepreneurship. Sabi ko, gusto ko to kasi gusto ko magnegosyo. Kasi it's my way of rebelling to my mother. Kasi ang gusto niya, nakakorbata ako, Amerikana ako, papasok ako, kotse ako, nakasok ako sa opisina. Ayoko nun eh, hindi ko gusto yun. Gusto ko magnegosyo. Gusto kong gumawa ng sa akin. Naiinip ako sa opisina. Even nung college, nag-try ako, di ba? Yung call center ngayon, sir, during our time, telemarketing ang tawag doon, di ba? Nagaganon ako. Pero kahit nagpa-part-time ako sa ganun, kahit na nakakakota naman ako, pero iba lalong nakaka-board yun kasi during that time, telepono sir talaga eh. Hindi computer yung hawak mo eh. Telepono. Hindi ba talagang telepono. Literal, dadayal ka o kaya pipindot. Hindi ko gusto eh. Hindi ako at least pag confined ako sa four walls of an office eh. Hindi ako So, gusto ko, sabi ko, tama, ito gusto ko to entrepreneurship, magnenegosyo.
Ang degree mo, sir, from entrepreneurship, paano ka napunta sa aquaculture? Sir, una, nagtinda akong lugaw. Oh, Yun ang galit na galit ang nanay ko sa akin. lugaw. Lugaw, sir. Graduate ka ng Lasal, tapos nagtinda ka ng lugaw. Oo. Oh, Nagtinda akong lugaw. Sir, di ba sabi ko tubol lugaw? During that time, 1990, 86 ako pumasok doon. Oh, 1990. Ang entry level mo, siyempre, kahit saan ka graduate, hindi naman pwede naman. manager ka kagad. Oo Eh. naman. Kailangan, you should work your way up. Ang entry level, pag pumasok ka sa Makati, 4,500. Ang sweldo mo, 4,500. 1990. To 5,000. Mataas pa nga yun eh. Oo. 3,900 nga lang eh. 3,900 nga lang eh. Ang minimum 3,900. So, yun ang entry level. Siyempre, magagasolina ka. Pabayad ka ng parking. Kailangan, nakakurbata ka man lang at least, o naka long sleeves ka, di ba? Nagtinda ako ng lugaw. Yung lugawan ko, bumebenta ako ng 4,500 to 5,500 A day? a day. Wow, laki. From Monday to Thursday. Pag Friday, Saturday, Sunday, bumibenta ako ng 7,000 to 8,000. Ang laki. Di ba? Bakit 30 square meters yung lugawan ko eh? Saan yung location mo, sir? Doon sa amin sa Pateros. Taga Pateros kasi kami. I Doon ako sa Pateros, no? Kasi during that time, yung bridge from Pateros to Comembo to Makati, ginagawa. Ginagawa yun. So sabi ko, opportunity to. Kasi naglalakad yung mga tao eh. May makeshift bridge eh. So yung tindahan kong yan, ito yung tindahan ko. Diyan dumadaan yung mga tao day in, day out. Mula umaga hanggang gabi. So, dami kong customer. After, less than a year, almost a year, na meron na nag-lease ng whole property. So, wala na akong choice. Wala na akong pwesto. Doon ko naisip na mag-aquaculture. Try ko kasi. Ang pinagpilian ko is manukan, babuyan, sa isda. Sabi ko, ang baboy, mabaho, maingay. Ang manok, mabaho rin, malangaw. Magulat lang, patay. Ang isda, mas gusto ko to. Unang-una, gusto ko yung isda kasi yun yung passion ko rin, isda eh. Tapos ito, walang kakibo-kibo ito. Yung baboy, pag pinakain, oras ng kain, hindi mo bigyan makain. Iiyak yun eh. Ihit yun. Yung isda, tahimik lang yun dyan. Sabi ko, gusto ko mag-isda. Doon ako nagsimula. Mag-isda. Yung pa yun yung tilapia. Tilapia muna. Tapos, hatchery. Hatchery ng tilapia. Hatchery ng tilapia. Yun muna ang ginawa ko. Tapos nakakilala na rin ako ng mga taga-Bae, taga Santo Domingo. Yung mga... Doon kasi nagsimula sir ang breeding ng tilapia sa barangay ng Santo Domingo sa Bae, Laguna. Dinala yan ng... thesis yan ng isang Amerikano. Yan. So, sila yung mga unang natuto. I was fortunate enough na makakilala ko ng mga tao doon. Tapos, makakrose ko sila. Tinuruan nila ako kung ano yung alam nila. And eventually, sumama sila sa akin, naging mga tao ko sila. So lahat ng tao ko taga ron, taga doon sa barangay na yun. Eh siyempre sir, noon, bata pa ako, pero may edad na sir. Di ba? So, for several years, matagal din kami magkakasama. Pero ngayon kasi, hindi na sila pwede kasi may edad na. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.